Pilipinas pinangangambahang muling maisama sa gray list dahil sa korupsyon at issue ng flood control. At isa sa maapektuhan dyan ay ang mga remittance or padala ng mga OFW na posibleng magmahal or madagdagan ang remittance fee. Maaaring mapamahalang gastos ng mga remittance ng OFWs. Lalo na po tayo ay marami tayong OFWs. So yung remittance fees po ay tataas. Isang taon matapos mawala sa gray list, napipinto umanong mabalik sa listahan ang Pilipinas. Ayon sa BSP dahil yan sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Tila comeback is real for all the wrong reasons. Dahil taya ni BSP Governor Elly Remolona, the flood control scandal is the key para makabalik ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Kapag nasa gray list kasi ang isang bansa, ibig sabihin, mahina ang kakayanan nitong labanan ng financial crimes gaya ng money laundering at terrorist financing. To be honest, talagang may risk. May risk na mabalik tayo sa gray list. Although we're doing what we can to prevent that. Nakapasok ang Pilipinas sa nasabing listahan noong 2021 dahil sa mga issue ng money laundering sa pamamagitan ng casino junkets at ang mabagal na prosekusyon ng mga taong sangkot sa pagpopondo sa terrorist activities. Inalis ang bansa sa listahan noong May 2025 matapos ilabas ni PBBM ang Executive Order No. 33 o ang roadmap para matugunan ang action plan na inimpose ng FATF. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, kung ang Pangulo mismo ang nagbukas ng flood control scandal, siya rin dapat ang manguna sa pagsisigurong nalilinis ang kalat ng bansa at mapanatiling tanggal sa mga ganitong listahan ang Pilipinas. If no less than our president is the one who opened this Pandora's box, then I suppose that the executive should also tell the legislative that please enact these laws that will help open all of these scandalous accounts. Dagdag ni Ang, bukod sa mas mahal na pag-utang ng bansa, magiging less attractive umano ang Pilipinas sa mga multinational lending agency, mga ahensyang nagbibigay pondo sa mga proyektong gaya ng Overseas Development Assistance o ODA na possible funding source na pwedeng itap ng pamahalaan para mapalakas ang government infrastructure spending. Ayon naman kay BSP General Counsel Roberto Figueroa, lalong pinatutunayan lamang nito na dapat nang amyendahan ang mga batas na gaya ng Bank Secrecy Law para magkaroon ng pangil ang mga naghahabol sa money launderers at gumagawa ng financial crimes sa bansa. I'm not saying that all those who are invoking this bank secrecy are all evildoers, no? But definitely, some of them, no? Whether they're money launderers or evildoers, they're definitely using this, no, to hide their illegal or unlawful activities. If these amendments are enacted into law, we will remove, no, that protection that's or that advantage that they have right now. Sa 2027, susunod na babalik ang Financial Action Task Force sa Pilipinas at masisilip ng nasabing organisasyon kung pasok ba o mananatiling tanggal sa gray list ang ating bansa. Kapag kasi bumalik ang Pilipinas sa gray list, sisiliping maigi ng foreign authorities ang mga bangko at maaaring mapamahalang gastos ng mga remittance ng OFWs at mga negosyo. Nangangamba nga po yung BSP daw na mukhang mapapasama daw tayo ulit. Kakaalis lang natin sa gray list. Ano po nga po yung magiging epekto nito sa ating ekonomiya? At bukod po sa ekonomiya, bukod po sa banking sector, ano pa po yung mga vulnerable sector sa Pilipinas na maaaring maapektuhan po pag tayo po ay napasama na nga sa gray list? Okay, sige po. Ang ating pong, unahin ko po, ano po ba yung ating estado ngayon? Sa akin pong palagay, ay sa technical compliance po, kumpleto na po yung ating batas. So meron po tayong yung casino law noong 2017 po, yan po ay isa sa mga basihan kung bakit tayo na-gray list noong 2017. Na-cover na po natin ang mga casinos. Nagkaroon na rin po tayo ng batas para sa pinalakas po natin yung anti-terrorism law natin. So meron po tayong Anti-Terrorism Act na naipasa rin noong 2020. And then noong 2021, nag-amend rin po tayo ng Anti-Money Laundering Act
na sinama natin ang tax evasion. Yan po ay ever since ay hindi na isasama as predicate offense. So naisama po yan noong 2021. Nagkaroon din po tayo ng mga additional na mga covered persons, kunwari po yung real estate developers and brokers. Yan po ay matagal din po nating inilakad na maisama. So lahat po ng mga amendments since 2021 ay naipasa na natin. Ang question na lang po natin ay effectiveness. So kung nai-implement po itong mga batas na ito and nahahabol ba natin yung mga tax evaders, sinama ho natin yung tax evasion. Kung naisasama ba natin yung tax evasion sa ating pag-imbestiga ng money laundering. Yung real estate developers ba ay may nagre-regulate, nagsusupervise para i-ensure na sila ay nagre-report ng mga covered transactions or suspicious transactions. So yun po yung ang wino-worry po ng Bangko Sentral. Baka hindi ma-assess na effective yung ating implementation ng mga batas na pinasa natin just recently. So, Attorney, okay, go ahead, sorry. Ang implication po niyan, pag nabalik ulit tayo sa gray list, yung po mga financial institutions all over the world, i-assess na naman ng mga Pilipino as high risk. Kasi po tayo ay nasa bansa na gray listed. At tayo po ay high risk as a customer sa mga financial institutions like banks, like insurance companies. Pagka po tayo na-assess as high risk, magko-conduct po yung mga financial institutions ng enhanced due diligence. Pagka po may enhanced due diligence, additional cost po yan sa financial institution na kung saan tayo ay nagtatransact. So pagka po may additional cost, siyempre papasa po nila yung cost sa atin din. Interest rate, mataas. Mas mataas ho yung interest rate, ipapasa ho sa atin. Mas mataas ang interest rate. Mas tataas yung remittance fees. And mas tataas po yung ating cost of doing business as a company or as a person. Lalo na po tayo ay marami tayong OFWs. So yung remittance fees po ay tataas. Nabanggit din ang bank secrecy law. Actually, isa pa yan sa problema ng Pilipinas kaya hindi mahabol-habol o hindi mapanagot ang mga scammer na isa sa nagpapahirap sa mga Pilipino. Dahil kapag gumawa sila ng masama or ng scam sila, ay hindi sila pwedeng makilala dahil nga sa batas na yan at hindi pwedeng ungkatin ang kanilang bank account. Kaya sobrang lalakas ng loob nila dahil nga untouchable sila dahil nga sa bank secrecy law. Na dapat nang amyendahan ang mga batas na gaya ng bank secrecy law para magkaroon ng pangil ang mga naghahabol sa money launderers at gumagawa ng financial crimes sa bansa. I'm not saying that all those who are invoking this bank secrecy are all evildoers, no? But definitely, some of them, no? Whether they're money launderers or evildoers, they're definitely using this, no, to hide their illegal or unlawful activities.